ulitin mo yung 12 at saka mo ituloy-tuloy at hanggang ikaw ay aking patigilin. Opo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung nakita mo, kapatid na Luz? Opo. Dahil yun ang kalaban natin, hindi yung laman at dugo, kundi yung mga namamahala, yung mga nasa upper strata ng kasamaan. Dahil doon, sabi ni Pablo, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Nakita mo yan, ano? Kung gaano katindi ang pakikipagbaka na yan. Equip yourself with what? What are you going to equip yourself with? Take the whole armor of God. See? When the Apostle Paul said that our fight is, we do not wrestle with flesh and blood, but against powers, against principalities, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Can you imagine what kind of enemies are these? They are the highest echelon Of evil in the universe. That is the worst of our enemies and the worst of the greatest of all battles that we have to face. So, realizing this, the Apostle Paul continued saying on verse 13 that, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. See? That ye may able to stand the evil day. What kind of a day is that? That is called by the Apostle Paul evil day. And in order to stand on that Fight or on that battle, and in order to triumph on that battle, we have to be equipped with the whole armor of God. See? It is God's armor prepared for us. We will not be able to triumph or to win over the worst of our enemies without this thing that the Apostle Paul is teaching us. We have to take the whole armor of God. Hindi tayo mananalo, kapatid na Luz, pag hindi natin isusuot ang buong kagayakan ng Diyos. Naintindihan ni Pablo kung gaano katindi itong labang ito. So sabi niya sa mga kapatid sa Efeso, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Tuloy natin sa 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita
sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita ng MCGI, walang iba! In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. Kung gaano kahigpit ito, sinabi niya sa kapatid, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masasama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Sa 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, the breastplate of righteousness. Tapos, ang inyong mga paa may pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, at taglayin ng wika ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Biro mo kumpleto yan, o buong pagkatao mo, mula paa hanggang sa ulo, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Magsikuha rin naman kayo, yan sa ulo, ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Do we have to cease? Or do we have to relax? Do we have the luxury of time to relax? And to have leisure? No. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Sa buong panahon. Buti mo, wala tayong time para mag-relax eh. Kung susunod tayo rito, mananalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Pati ang kapatiran dapat ipanalangin eh. Bakit? Kasi nga matindi yung kalaban eh. Tapos doon, sa 19, at sa akin, pati yung leader, especially mentioned, na ipanalangin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo. yung atin palang pakikipagbaka na hindi laban sa laman at dugo, ito'y laban sa isang Tamon ang espiritual, umpisa dun sa kaniyang pinakatuno hanggang dun sa mababa niyang ayudante. yan ang klase ng pakikipaglabang napakatindi. Alam mo, hindi lang natin ito napapansin, ano. Dapat ito maidoktrina sa mga kapatid eh. Pag pumasok ka sa iglesia, mag-uumpisa ka ng makipaglaban. Pag nasama ka sa army ng Diyos, yung army ng Diyos, kailangan ma-realize mo, umpisa na laban nun. Pagbobotis mo sa'yo. Pakinggan nyo ha. Babasa tayo sa Marcos, Kapitulo 1 at versikulo 12. MCGI, walang iba! at nangyari Kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. ang pag-ahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran. Sino ang kasama, kapatid na lo, sa ilang? Kasama po niya yung mga ganid. 40 araw, tinutukso ni Satanas sa ilang. Kita mo na, pagkabotis mo kay Kristo, ay
mag-aayuno siya, Pumunta na si Satanas kasama mga ganid. Nakita mo yan? yung ganid dyan, yan ang pinakamatitinding demonyo. Opo. May tatanong ako sa inyong tatlo. Opo. Si Kristo ba ay kaya ng demonyo, kapatid na Luz? Kaya ng demonyo? Di po. Kaya ba siya ng demonyo? Di po. Tatanungin kita, hindi pala. Bakit nakabanta yung mga ganid at pati si Satanas sa kanya? Para po nga tuksuhin po siya. Yung hindi nila kaya, Gusto nilang matukso. Yung kaya-kaya. Lubayan kaya nila ng katutukso. Ay hindi po. Babantayan po talaga yun dahil alam nila kaya nila yun eh. o de, sino ngayon ang mas exposed sa panunukso ng mga ganid ni Satanas at ng mga lahat ng espiritu ng kasamaan? Hindi ba tayo, kapatid na Luz? Po. Opo. Kung yung Kristong hindi nila kaya, tinry nila na tuksuhin. Lalo naman ikaw siguro. Opo. Nare-realize mo kung gaano kapanganib ang sinsil mo. Opo, kasi po, Nare-realize mo kung gaano katindi ang laban at kung gaano kaselan ang sitwasyon mo. opo, kasi si Kristo po na malakas na, 4 na pong araw na tinutukso po eh. At kasama yung mga ganid, yung mga pinakamatitinding ayudante ni Satanas na matitindi ranggo ng mga demonyo na yun. Kasi ang puno nila si Satanas eh. Kasama ang wika niya yung mga ganid. Ha? So, lahat na ng klaseng kawalanghyan, mga ibinubulong kay Kristo, mga sari. Alam mo yung mga pinagsasabi dyan yung pinagsasabi dyan ni Mateo, ni Marcos at saka ni Lucas, na sinabi, ayan, gawin mong tinapa yan, o kaya magpatihulog ka dyan, etc. Mga konti-konti lang yan, hindi naman ini-record lahat yung mga pinagsasabi ng demonyo riyan eh. 4 na pong araw yan eh. Ikaw ba naman 2 lang ang itutukso mo eh. Tatagal ka ba ng 4 na pong araw doon eh? 2 oras lang yung pwede na eh. Kasi may mga usapan dyan na hindi naman maiintindihan ng tao eh. Hindi naman relevant sa atin, pero napakatindi ng pagkakatukso. 4 na pong araw na tinutukso. Mula nung maumpisang magbotismo, hanggang doon sa matapos yung ayuno, tinutukso. Ang inilagay lang ni Marcos dyan, yung tapos na yung 4 na pong araw, tapos na. Kala mo? Alimbawa, ikaw si Satanas. Nung unang araw ba, na umpisahan mong tuksoin, ang itutukso mo kay Kristo, yung tinapay, yung bato gawin tinapay, hindi pa naman masyadong gutom nun. You get my point? Opo, maliwanag po. At sa katapusan, sabi ng Biblia, nagutom siya. Saka sinabi ng Diablo na nung gutom na siya, Sa katapusan ng 4 na pong araw, nung gutom na siya, saka sinabi, gawin mo yung tinapay. Doon sa Lucas, pakilagay mo. Hindi naman yun agad ang ipinanukso eh. Maiisip mo, napakaraming mga tuksong ginawa kay Kristo sa loob ng 4 na pong araw bago pa yung tinapay. Basahin natin ang Lucas 4:2. Sa loob ng 4 na pong araw na tinutukso ng dyablo, at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. nakita mo, di sa katapusan na pala nung 4 na pong araw, ipinanukso yung bato. Kapatid na lang, di ba? Opo. Ibig sabihin, doon sa loob ng 4 na pong araw, katakot na panunukso, Ng demonyo at ng mga ganid ang dinaanan ni Kristo. Ikaw kaya, gaano karami kayang tukso ang dadaanan mo? At pambubwisit ng mga demonyo mula noong ikaw ay mabotismoan hanggang ikaw ay mamatay. Ha, kapatid na Luz? Madami. Mabibilang mo kaya yung ipanunukso nitong mga ito?